Matapos ang pananalasa ng Bagyong Carina sa buong bansa, ramdam pa rin ang epektong iniwan nito. Sa Kamaynilaan, bagamat humupa na ang baha, ay tambak naman na basura ang tumambad sa mga kalsada. Napuno ng mga putik, mga tambak ng basura, pati na rin mga sanga ng puno, ang multipurpose complex na ito malapit sa Marikina River na dulot ng pananalasa ng Bagyong Carina. Kaya naman patuloy ang paglilinis ng mga local government units dito dahil umabot na rin ito sa ilang mga kalsada. Karamihan dito ay mga plastik na basura at sanga ng puno na inanod ng matinding baha. Kahit ang mga isda mula sa ilog ay namataan sa mga kalsada. Kaya naman patuloy ang clearing operations ng mga otoridad upang ligtas na itong madaanan. Dito naman sa Barangay IBC Olandis na malapit rin sa Marikina River ay patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente. Ito'y dahil nabalot na ng putik ang kanilang mga kabahayan. Ayon sa mga residente, alauna pa lamang ng madaling araw ay naghahakot na sila ng basura. Ngunit ngayong alas 9 ng umaga ay tila napakarami pa ring natirang putik, mga basura na inanod mula sa Marikina River. Kaya naman kahit puyat ang mga residente, kanya-kanyang hakot ang mga ito upang ilabas ang mga basura at putik sa kani-kanilang mga bahay. Ang iba nga ay nakayapak na at walang tsinelas kahit nakaakibat nito ay panganib para sa kanila. Sanay na umano ang mga residente, ngunit sentimiento nila na kahit anong paghahanda ang gawin, mahirap pa rin sa kanila ang matinding pagbaha sa kanilang lugar. Nako, talagang mahirap kung tutusin kasi naranasan na namin to, ilang ano na kasi to, nung Undoy, Ulysses, tapos ngayon na naman, di ba? Kaya talagang wala, sanay na kami. Pag makita mo talaga yung loob ng bahay, nako, sigurado, karambolo yung mga gamit eh. Samantala, halos 5,700 pamilya sa Marikina ang inilikas dulot ng mataas na baha. Sa Malanday Elementary School, halos mapuno ang mga silid-aralan dahil mahigit 4,000 mga residente ang inilikas dito. Ang ilan sa mga classroom ay tinatayang 10 hanggang 15 pamilya ang nagsisiksikan. Kaya naman kinailangang ding magtayo ng mga tent sa cover cord nito. Dito ay nakausap ko si Nanay Maria na 68 years old na pagkukwento niya, matindi ang sinapit ng kanyang pamilya dahil sa pagbaha. Yung tubig nga, maapaw yung creek. Nasa tabing creek kasi kami eh. Apaw na yung tubig. Dito sa bahay na namin tumutuloy. Yung bahay namin 3 palapag. Puno na yung pang-3 na yun. Kahit yung pang-3 po? Oo, pang-3. Itinaas umano ng pamilya ni Nanay Maria sa 2 palapag ang kanilang magamit upang may pag-asang maisalba ang mga ito. Ngunit dahil umabot nga ang tubig sa 2 palapag, nangangamba ang kanyang pamilya sa kanilang madadatnan sa kanilang pag-uwi. Tulad ni Nanay Maria, matinding problema rin ang kinaharap ng pamilya ni Jo Marie. Ito ay dahil lumutang o humiwalay sa lupa ang kanilang tinitirhan kaya sila'y napalikas. Umangat po yung poste ng kahoy, bali tumabingin ganon, umangat siya sa lupa. Ngayon, di ko alam kung paano namin ibabalik dun sa pinag-ano yan eh. So makalat talaga, tas nakaangat yung bahay. Tas yung mga yero namin, tagpi-tagpi, tanggal na. Hindi namin alam kung paano namin umpisahan eh. Back to zero umano talaga ang pamilya ni Jo Marie dahil sa bagyo. Dahil din sa nangyari ay hindi siya agad makakabalik sa trabaho, pati na rin ang kanyang kinakasamang misis. Ilan lamang si Nanay Maria at Jo Marie na umaasa sa tulong ng pamahalaan upang sila'y makaraos sa mga susunod pang mga araw. Ayon sa LGU, umabot na sa 29,000 ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers dito sa Marikina. Pangamba ng karamihan, ano ang madadatnan nila sa kani-kanilang tahanan at paano sila makakabangon sa sakunang kanilang kinaharap. Mula dito sa Marikina City, Francis Eudique nag-uulat para sa One Media Network.